Halos lahat sa atin ay kumakain ng karning baboy, lalo na pagdating sa lechon. Halos lahat ng sumubok sa lechon business ay kumita at kumasinso. Magpapahuli ka ba ba? Halina! Isang napakagandang araw sa inyong lahat mga ka-farmers. Welcome na naman muli sa ating YouTube channel. Marami sa atin ay gusto pumasok sa farming business. Balak na mag-for good sa Pilipinas o magre-retire. At kung ikaw ay naghahanap ng gusto mong simulan na farming business o negosyong siguradong kikita ka, ito ang pag-uusapan natin. Alam niyo naman mga ka-farmers na kadalasan sa atin ay kumakain ng baboy, lalo na pagdating sa lechon. Ang kadalasan sa atin, basta't may celebration, palaging mayroon lechon. Simula sa pag-aalaga ng native na baboy or mas kilala bilang tawag na black pigs. Ito yung napakagandang alagaan. Bakit ka farmers? Ito ay napakaganda at napakatibay ng kanyang resistensya. Lalo na sa pagdating sa ASF na kumakalat ngayon. Isang sakit ng baboy na hanggang ngayon hindi pa na-discover ang kanyang bakuna. Yan ang number 1 ngayon na kinakatakutan sa may mga alagang baboy. Lalo na pag marami ang iyong alaga. Kahit isa lang ang magkasakit, siguradong mauubos yan. Ang kadalasan kasi na hindi nalapuan ng African swine fever ay itong ating mga native na baboy. Kumbaga, napakatibay nito pagdating sa mga sakit. Mas malakas ang kanilang resistensya kaysa sa mga hybrid. Mayroon mga iba sa atin pag sinabing native na baboy ay inaayawan. Alam nyo kung bakit? Sabi nga nila, mas matagal itong lumaki at mas matagal bago katayin. Pero teka lang mga ka-farmers, i-compare nga natin yung dalawa. Sa mga hybrid na baboy, ang bilis lumaki, pero kailangan mo naman bumili at magpakain araw-araw ng commercial feeds. At alam naman natin na ang commercial feed napakamahal ngayon. At pag may marami kang alaga ng baboy, siguradong aaray ka sa pagbibili ng commercial feed. May mga time pa, pag hindi ka pa master o hindi ka pa marunong sa pag-aalaga ng mga hybrid na baboy, maaaring mabansot at yan pa ang iyong pagkalugi. Dapo naman tayo dito sa ating mga alagang native na baboy. Ang native na baboy, kahit bigyan natin na kahit anong organic na pagkain, ay pwede silang makasurvive. Pero mas maganda kung hahaluan natin ng commercial feeds ang kanilang mga organic na pagkain. 30% commercial feeds, 70% organic. Siguradong panalo na yon. Pag kinatay or ginawa nating lechon baboy, lamang tayo pagdating sa kita. Mas malaki ang tipid, mas malaki ang ating kikitain. Sa mga ayaw mag-alaga ng native na baboy, mayroong mga rason yan. Siguro tamad maghanap ng organic na pagkain, walang pwesto, or hindi nila alam kung paano didiskarte at paano ang market dito. Pagdating sa ating mga organic na pagkain mga ka-farmers, napakarami ang pwede natin makuha sa ating backyard. Katulad ng banana trunk, azula, madre de agua, malbere, ipil-ipil, sapal ng nyog, darak, at marami pang iba. At kung meron kayong mga alam, pwede nyo i-comment sa comment section para matulungan nyo naman ako at ma-share natin sa mga interesadong pumasok sa negosyong ito. At kung marami na tayong alaga na native na baboy, ang papasokin natin ay ang pagbibinta ng lechon. Mas mainam na lechon business ang ating papasokin. Kasi pag nalaman ng ating mga customer na native na lechon ang ating ginagawa, siguradong mas marami ang gustong bumili dito. Dahil pagdating sa lasa ng mga hybrid at native, mas lamang ang ating native na baboy. Sa pag-uumpisa mga ka-farmers, medyo mahirap. Pero pag dumating na yung panahon na pwede na tayo magkatay at pwede na tayo magpa-order ng lechon, diyan na natin mararanasan ang sarap. Lalo na pag natikman nyo na ang inyong sariling luto na lechon. Amoy pa lang at yung sabaw na tumutulo, ulam ng mga ka-farmers. Dito sa aming lugar mga ka-farmers, napapansin ko lahat ng pumapasok sa lechon business ay halos umaangat sa kanilang kalagayan. Iwan ko lang sa inyong lugar. Pansinin nyo mga ka-farmers, halos kadalasan na pumasok sa lechon business ay umangat. Yung iba, naging milyonaryo. Yung iba, nakapagawa ng bahay, nakabili na ng sasakyan. Kaya masasabi mo talagang may pera sa lechon business. Yung iba mga ka-farmers na pumapasok sa lechon business ay bumibili lang sila ng panglechon. Bumibili lang sila ng mga live weight. Paano pa kaya pag sarili mong mga alaga ang inyong ililechon? Siguradong mas malaki ang pwedeng kitain. Kaya mas mainam kung papasok kayo sa pag-aalaga ng native na baboy,
ang papasukin nyo ay lechon business. Pag once na nakilala ka na naglilitsyon ka ng native na baboy, siguradong mas malaki ang chance na sumikat ka sa inyong lugar at mga kalapit na barangay. Sa umpisa, native ang inyong aalagaan. Paano pag kinulang ka at dumami na ang inyong customer? Maaari kang bumili ng mga hybrid at gumawa ka ng kulungan para doon iistakan. Para once na mayroon kayong order, doon lang kayo kukuha sa iyong kulungan. Kasi pag mayroon kayong lechonan, dapat palagi kayong handa. Lalo na pagdating ng bare months at pagdating ng piyestahan, siguradong pila-pila at aabutin kayo ng 24 hours. Aduwa Lechon House, tikman ang sarap. Lechon espesyal na may lutong tama, balat na malutong, bawat kagat panalo. Sama ang pamilya, siguradong ganado. Aduwa Lechon House, masarap at malinis ang lechon preparation room. Fully covered, iwas langaw talaga. Sarap na malinis, di ka mag-aalala. Sa Padua Lechon House, tiwala'y kasama. Sa Padua Lechon House, tikman ang sarap. Lechon espesyal na may lutong tama, balat na malutong, bawat kagat panalo. Sama ang pamilya, siguradong ganado. Aduwa Lechon House, masarap at malinis ang lechon preparation room. Fully covered, iwas langaw talaga. Sarap na malinis, di ka mag-aalala. Sa Padua Lechon House, tiwala'y kasama. Grabe, ang sarap at ang lutong ng lechon. Tama na, baka tululaway na tayo dyan. Marami pa naman tayo mga OFW na matagal nang hindi nakakakain ng lechon. So ayun mga kaparmers, para sa mga taga-barangay Banga, Bayawan City, Negros Oriental, ayan po, yung Paduwas Lechon, napakasarap ng kanilang lechon. Pwede kayo mag-order at tumawag sa inyong mga nakita sa video na number. Tulad nga ng aking sinabi, 100% kikita ka sa pag-lechon business. Ito yung technique mga kaparmers. Alam naman natin na mas matagal bago mapakinabangan or bago katayin yung ating native kaysa sa mga hybrid. Yung technique mga kaparmers, kailangan once na mag-alaga tayo, huwag tayo mag-isimula sa paisa-isa na inahin. Magsimula tayo sa 5 inahin or 10 or hanggang 20 na inahin para yung panahon na ginugugol natin sa pag-aalaga sa kanila ay hindi sayang. Alam ko medyo mahirap maghanap ng organic na pagkain para sa ating mga alaga, pero nasa sa atin pa rin yan, papaano tayo didiskarte para makasurvive yung ating mga native na baboy sa araw-araw na pagkain. Pag maramihan, medyo mabigat sa pagpapakain nila, pero once na ikaw ay mag-harvest or magkatay, makapagbenta ng lechon, tiba-tiba naman ang inyong kikitain. Sa inyong nakikita, ang pinapakain sa native na baboy, ito ho yung Madre de Agua. Kaya mas mainam kung plano nyong mag-alaga, kung plano nyo pa lang ngayon, magpatanim na kayo ng maraming Madre de Agua, maraming saging, maraming mulberry, para pagdating ng panahon na kayo'y mag-uumpisa, ready to harvest na ang inyong mga organic na pananim, para hindi kayo mahirapan sa paghahanap ng mga organic. Nasa ating lupa lang, pag-harvest na lang. Ito mga kaparmers, ito po ay dahon ng mangga. Yung bata pa na dahon ng mangga, kinakain din niya ng ating mga alaga. Talbos ng mangga. Tulad ng aking sinabi, napakarami ang pwede natin makuha na organic na pagkain ng ating mga alagang baboy. Nasa sa inyo na lang yan kung paano kayo didiskarte. Kung hindi nyo alam, pwede kayong mag-search lahat ng social media platform na pwede nyo mapagkunang ng source of idea. Kaya para sa ating mga kaparmers na makaluma pa rin ang mga paniniwala tungkol sa mga ganitong pag-aalaga, kailangan na natin mag-upgrade at mayroon na tayong social media na makakatulong para mapaunlad natin yung papasukin natin na farming business.
At para naman sa mga kaparmers natin na mayroong alam sa ganitong pag-aalaga, maaari nyong i-share sa ating comment section para makatulong sa ating kapwa kaparmers na gustong magsimula sa ganitong negosyo. At kung sa tingin nyo ako ay nakatulong sa munting idea na aking binabahagi, maaari nyo rin akong tulungan sa pamamagitan ng pag-subscribe sa aking YouTube channel. At para mas lalo pa akong ganahan magbahagi ng mga idea tungkol sa farming business. So hanggang dito na lang mga kaparmers, kaway-kaway sa inyong lahat. God bless at mabuhay po kayo mga kaparmers.